Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Ang programang ating pag-aralan ay isang Tagalog Bible Study na base sa Amazing Facts Study Guide. Dito po ay tatalakayin at ipapaliwanag ang sagot sa mga katanungan gamit ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ako po si Lorraine at ang aking makakasama sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payod. Siya po ay kasalukuyang Associate District Pastor ng Amadeo, Cavite. Kumusta po, Pastor? Hello po, magandang araw po sa inyo lahat, mga minamahal at mga ginigili po namin taga-subaybay at mga subscribers po dito po sa programang ating pag-aralan. Kami po ay nagagalak na kayo po muli ay naka-tune in at nanonood dito po sa ating pong programa at kami po ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat ang inyong pong willingness na matuto sa kanyang salita ay ganyan na lamang po mga minamahal ng mga kapatid. Upang maging lubos o ganap ang atin pong relasyon sa Panginoon, akin pong hinihiling mga kapatid na please i-share niyo po ang link sa inyo pong mga social media friends, sa mga Facebook friends niyo po. I-share niyo po ang mga link at invite them also to subscribe this channel na may maabutan pang mga blessing through God's Word sa inyo pong mga social media friends. Muli, thank you po at magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral. Bago po tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat, muli ay hinihingi namin ang inyong presensya na muli ninyo kaming samahan sa aming pag-aaral. Please touch the hearts of the people watching and listening to our program, that they will be receptive of your message for us in the lesson. Please anoint our lips that all the words we will utter will be from you. Forgive and forget all our sins, Lord. This we ask in your holy name. Amen. Bago po tayo magsimula, ibibigay ko po muna ang buod sa Lesson 3, Part 1. Doon po sa Lesson 3 ay natalakay natin na lahat po tayo ay nasa panganib. Lahat tayo ay nangangailangan ng tagapagligtas at yun ay ating Ama sa langit. Lahat po tayo ay nagkasala sa ating Panginoon at nasa Biblia po na ang kaparusahan sa kasalanan ay kamatayan. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon at napaka-importante tayo sa Kanya. Handa siyang ibigay ang buhay ng kanyang anak para tayo ay maligtas sa kamatayan. Ang hangad po ng Panginoon ay ang kabutihan natin at gusto niyang makapiling tayo sa langit na bayan. Hindi siya pumipili ng tao, lahat tayo ay gusto niyang makasama sa langit. Ang tanging hiling niya lang ay piliin natin siya bilang tagapagligtas natin. Kapag tinanggap natin si Jesus bilang tagapagligtas, babaguhin ni Jesus ang mga puso natin mula sa makasalanang nilalang tungo sa isang nilalang na masaya at walang guilt na nararamdaman. Kakamuhian na natin ang kasalanang nakaraan at ikalulugod ang pagsunod at paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa part 2 ng ating lesong pinamagatang nailigtas sa tiyak na kamatayan. Para po sa ikasyam na tanong, magagawa mo ba lahat ng mga bagay na dapat gawin ng mga Kristiyano? Pakibigay po ang kasagutan, Pastor. Yes po, magandang katanungan po para po sa ating pong continuation natin pong pag-aaral mga minamahal na mga kapatid. Magagawa ba natin lahat ng mga bagay na dapat gawin ng mga Kristiyano? By the way mga kapatid, don't misunderstand this question as requirements. Okay po, hindi po ito requirements, kaligtasan. Okay po, kasi may nagsasabi na iba na ayoko maging Kristiyano, ang daya pa lang requirements, ang daya pa lang kailangan to pa rin, ganyan ito, ganyan, ganyan. No, these are not requirements mga minamahal na mga kapatid. This is just the fruit of your faithfulness or your faith in the Lord. Okay po? Bunga lang po ito mga minamahal na mga kapatid. If you are truly following and believing Christ, magbubunga po ikaw. Katulad po ng sinabi po sa John chapter 15, yung mga nakakonekta po sa Panginoong Diyos, He is the true vine and we are just a branches. If we are connected in Jesus, for sure, tayo po yung mamumunga mga minamahal na mga kapatid. At sinasabi po doon sa Galatia chapter 5, verse 22, at yung fruit ng Holy Spirit, okay, love, joy, and peace, ay makikita po sa atin po mga buhay, mga minamahal na mga kapatid. Now, sabi po dito, meron pong ilan pong mga Bible text sa writings po ni Apostle Paul na nais ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid. Okay po? Kasi po ang tanong ay, can you make yourself do all the Christian things? Mga minamahal na mga kapatid. Sabi po dito sa Galatians chapter 2,
verse 20, ito pong pagkakabanggit. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. What does it mean, mga kapatid? Hindi na daw po tayo nabubuhay, kundi si Jesus Christ na po. Kasi if tayo pa po nabubuhay sa atin, if you will remember our past lesson, mga kapatid, or past na part, mga minamahal, malalaman po natin doon na ang atin po palang nature as human ay talagang napakasama. Tayo po kasi pinaglihi sa kasalanan according nga po sa Bible, at tayo po ay talagang nature natin magkasala. But if Christ is living in us, mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay hindi na mamumuhay according po sa ating laman, kundi sa biyaya ng Panginoong Diyos. At meron pa pong nagpatuloy na text po si Apostol Pablo dito po sa aklat pa rin po ng sa kanya, isa po sa mga writings po ni Pablo dito po sa aklat ng Philippians chapter 4:13. By the way po, this is one of my favorite texts, mga minamahal na mga kapatid, sa Biblia. Philippians chapter 4 verse 13. Ito po pagkakasabi, mga kapatid. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Medyo maganda po yung translation niya sa Tagalog. Sa English po kasi ang sinasabi po doon, I can do all things through Christ who give me strength. Mga minamahal na kapatid, it is not your strength, it is not my strength to do things in a Christian world. Kasi po ang mga Kristiyano po, meron po silang mga gawain na kung saan ay napakabuting mga gawain. Take note of this. Ang mga Kristiyano ay naaayon ang kanilang mga gawa sa ginagawa ni Kristo. Kaya nga po si tinawag na Christians because they are followers of Christ. And syempre, lahat ng mga examples na mga mabuting gawa na ginawa ng Panginoong Jesus ay susundin dapat ng mga Christians. And yet, we are doing those things. Tanong, sa ating mga kalakasan? No, mga kapatid. It is by the strength of Christ na pinagkakaloob po sa atin. Here is where the greatest miracle of the Christian life is revealed. There is no forcing yourself to be good. Wala pong pagpipilit na, gumawa ka na. No. Talagang the spring of life, talagang bubukal po sa atin, mga kapatid, yung goodness because we are followers of Christ. Mga minamahal na mga kapatid, according nga po sa aklat ng mga awit, chapter 40. Nais ko pong basahin sa inyo, mga kapatid. Sabi po ni David, mga awit, Psalms chapter 40 verse 8. Dito po pagkakabanggit, mga kapatid, ni Haring David. By the way, before I read, please, I invite everyone to please, if you have your Bible with you, inyo pong buksan din po, mga kapatid. Ito po sabi, awit 40 versikulo 8. Ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Mga kapatid, napakaganda po. Ano po? Sabi po ni Haring David ay talagang he delighted to do the will of God. Talagang mahal na mahal niya po ang pagsunod sa kalooban ng Panginoong Jesus, mga minamahal na mga kapatid. So, dapat po ang atin pong gawa or gawi bilang isang Kristiyano ay naayon po sa kalooban ng ating Panginoong. Salamat po, Pastor. Gusto ko lang po magdagdag ng kaunti. Kapag tinanggap na natin si Jesus bilang tagapagligtas, sabi nga po kanina ni Pastor, hindi na tayo ang naninirahan sa ating katawan kung hindi si Jesus. Magiging natural na sa atin ang gumawa ng mabuti at sumunod sa kagustuhan ng Panginoon. Ikalulugod natin ang gumawa ng mga bagay na magpapasaya sa ating Panginoon, gaya ng gusto nating ipakita at iparamdam sa taong mahal natin. Dahil kapag gusto natin ng isang bagay, ay bukal sa loob natin itong ipagkakaloob sa ating mahal. Para sa ika-10 tanong, nangangahulugan ba ito na maging ang 10 utos ay hindi mahirap sundin? Pastor? Yes po. Ito po ay connected, mga kapatid, sa tanong po natin. Ano po? Talagang nangangahulugan ba? Kasi kasabi ko po kanina, hindi po requirements, kundi ito po ay bubukal ng kusa sa atin pong mga gawi since we are a follower of Christ already. Now, nangangahulugan po ba na
ang 10 utos na binabanggit po sa New and Old Testament mga kapatid ay hindi na po mahirap pong sundin. Dito po ang sinasabi mga minamahal na mga kapatid dito po sa John chapter 14 verse 15. Ito po ang sinasabi, Juan 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking mga kautusan. Ano daw po mga kapatid? Nandun po yung pinaka-main thought. If we love God, sabi po sa English, if you love me, keep my commandments. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot lang pong malaman or marinig sa ibang mga mananampalataya na hindi daw po ito 10 utos. The context is not 10 commandments. Of course, it is not. Pero mga kapatid, the moral law of God, the foundation of the government of God is rotating in the 10 commandments. Marami nagsasabi na ang New Testament daw po, wala na daw po doon ang 10 commandments. Sabi ko naman din, edi pwede na palang pumatay, pwede na palang mga lunya, pwede na palang magnakaw. Kasi wala na daw po sa 10 commandments. No, the 10 commandments still exist, mga minamahal na mga kapatid, and it's still being obeyed, mga minamahal na mga kapatid. Why? Because ito po ay Christian standard po na kung ikaw ay followers of Christ, ikaw po talaga ay hindi na po mahirap sumunod sa 10 commandments. And by the way, nakakalungkot lang po mga minamahal na mga kapatid kasi ang ayaw lang po nila doon sa 10 commandments ay yung ika-4 na utos na atin pong pag-aaralan po sa mga susunod na session na nagpapatungkol po about the Sabbath. Mga kapatid, the 10 commandments is still existing today. As I speak, ngayon po ay nagpapatuloy po ang 10 commandments. Kasi bakit may mga taong kinukulong pa rin pag nakapatay? Kasi po ang 10 commandments is still relevant on our days. Okay po? Mahirap pang sundin? No, it's not. Mga kapatid, hindi po mahirap sundin ang alin po, ang 10 commandments. Isa pa pong text na nais ko pong i-share po sa inyo dito po sa 1 John. Okay po, 1 John chapter 5 verse 3. Dito po sinasabi mga kapatid. 1 John chapter 5 verse 3. Sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang kanyang mga utos. Mga kapatid, si John the Beloved is one of the disciples of Jesus. Mga kapatid, sa kanya, para sa kanya, hindi nga na napakahirap sundin ang kanyang utos. Kasi po, sabi po sa atin po unang binasang teksto para po sa tanong po na ito, if you love me, keep my commandments. Ang napakadali po na sumunod sa utos ng Panginoon if love is there. Katulad lang po ng mga, sino po sa inyo may mga asawa po diyan, sinusunod niyo po ba ang utos ng inyong po mga asawa? Now, I believe you are giving favor. Now, the question is, pag sinusunod po ba natin ang kagustuhan ng ating mga asawa dahil ba takot tayo sa kanila? Hindi. The very reason why we are obeying them or fulfill what they request, it's because we love them, mga kapatid. Okay po? Because we love them. Now, ngayon po, nais ko po mag-share mga kapatid. 1 John chapter 2 verse 5. Ito po ang pagkakabanggit. 1 John chapter 2 verse 5. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Ang evidence, ang pinaka-evidence mga minamahal na mga kapatid na tayo po'y nasa Diyos or mga alagad ng Diyos, yung Kanyang salita ay ating pong tinutupad. Now, yung salita niya, yung Biblia, abay mga kapatid, nakapaloob po doon ang 10 utos. Now, don't misunderstand 10 commandments as a burdensome requirements. Let me repeat mga kapatid, katulad po na po sinabi kanina, wag po natin isipin na 10 commandments ay isang burdensome. Okay po? Ito po ay sa atin pong kapakinabangan. Ito po, hindi po ito para sa Panginoon. It is for us. Let me say for this example. Halimbawa, kung hindi po sinabi ng Panginoon sa 10 commandments, huwag kang mangangalunya. Eh di mga kapatid, ang dami na pong mga sirang pamilya po ngayon na kahit sino nilang po, tinan nyo nilang po, bakit may mga broken families? It's because may mga tao nangangalunya, hindi kontento sa kanilang mga asawa. O ito pa, kasi yung 10 commandments po mga kapatid, sa pakinabangan po, for the benefits of humanity. For example, wala po nagsasabi sa 10 commandments na
huwag kang mangalunya o kahit sino lang po ang kasex partner ng sino-sinong mga tao, mga kapatid. Kaya nga po lumalaga na po ngayon yung sakit na AIDS or HIV kasi po doon po nakukuha yan. Mga kapatid, lalo na kung wala pa pong Ten Commandments, sa ikapitong utos na nagsabi, huwag kang mangangalunya. Mga kapatid, may Ten Commandments na nga eh. Pero bakit marami pa rin nagkakasakit ng ganun pong sakit? It's because they are not following the commands of God. Mga kapatid, again, the Ten Commandments of God is for our benefits. Okay po? Now, napakaganda po, nasasabi po dito, the Bible ties obedience to a genuine love for God. Sabi nga po ni Samuel, mga kapatid, kay King Saul, kasi si Saul po kasi ay matigas na po yung ulo niya at talagang nag-withdraw na po ang favor ng Panginoon kay King Saul. Alam niyo po, si Samuel bilang propeta ng Panginoong Diyos na spokesperson ng Panginoon through to King Saul. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, hindi ko na nagugustuhan ang ginagawa ni King Saul. Sabi na po ng Panginoon kay Samuel. Sabi ni Samuel, mga kapatid, King Saul, obedience is better than sacrifice. Mga kapatid, madali lang po kasi mag-sacrifice. Madali lang po mag-worship sa Panginoon. Lord, I love you, Lord. Every once a week tayo po. I don't know what day you are worshiping. Some of us are Sunday. Ours, mga kapatid, we are worshiping God in Sabbath day or in Saturdays. It's easy to say, I love you, Lord. I worship you, Lord. I adore you, Lord. It's easy to give sacrifice or praise. Pero mga kapatid, sabi mga po sa Bible, obedience is better than sacrifice. Kasi po yun po ang ating pinaka-worship sa Panginoon. Yung ating pong obedience, mga kapatid. Yung pagsunod sa kanyang kalooban. Salamat po, Pastor. Ang pagsunod sa 10 utos upang makamit ang kaligtasan ay palaging nagreresulta sa kabiguan dahil hindi tayo maliligtas dahil sa pagsunod sa 10 utos. Ngunit ang taong tumanggap ng kaloob ng kaligtasan ay nalulugod sa pagtahak sa landas ng pagsunod sa mga batas ng Diyos. Para sa ika-11 tanong, paano mo matitiyak na ang pagsunod sa 10 utos ay hindi legalism? Pastor? By the way, ito pong tanong na ito ay mostly po na-encounter ng inyo pong lingkod. Pag ako po nagbibigay ng Bible study or nag-share ng salita ng Panginoon. Kasi po pag tumating na po kami sa topic ng 10 utos or mga kautosan ng Panginoong Diyos, lagi po nilang sinasabi, that is just a law of Moses. Ito po yung legalism. Okay po. Now, paano nating masusunod or how can we be certain that keeping the Ten Commandments is not legalism? Again, mga kapatid, love is the key word para hindi po maging legalism or yung tinatawag na stricto. Yung ibang term po kasi ng mga kapatid, yung para bagang you are saved by your works. How can we do that, mga kapatid? Sabi po dito sa Revelation, ang huling aklat po ng Biblia, sa Apocalypse chapter 14 verse 12. Dito po ang binabanggit, mga kapatid. 14 verse 12 ng Apocalypse. Ito ay panawagan na magpakatatag ang mga hinirang ng Diyos, ang mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat kay Jesus. Meron daw pong panawagan, mga kapatid. Okay po, sa English po, ang kanya translation again po. Here is the patience of the saints. Here are those. Meron lang pong ilan, those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Mga kapatid, hindi po ito legalism because the trademark of those who really follow God and the faith of Jesus ay yun pong sumusunod, who keep the commandments of God. Mga minamahal, this is not legalism. This is about the trademark or kasi po ang Panginoon Diyos ay nagsasabi, meron akong palatandaan sa kanila. Even in the New Testament, mga kapatid, sabi niya po, doon po sa aklat ng Lucas, if I'm not mistaken, sabi ng Panginoon na, I know my sheep and my sheep knows me, my sheep knows my voice. Mga kapatid, ibig sabihin, meron po talagang mga tupa ang Panginoon out of the goats. Okay? Nakapabilang sa mga kambing. May mga tupa po ang Panginoong Diyos. Tawag po dito na kanyang kinikilala, mga minamahal na mga kapatid. So, continue po tayo. Dito naman po, mga kapatid, sa 12 verse 11,
Okay po, Apocalypse pa rin po tayo. 12 verse 11, gito po ang pagkakasabi mga kapatid. Okay po. Nagtagumpay ang mga ito laban sa dyablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at sa pamamagitan ng kanilang pagpapatotoo sa salita ng Diyos at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Mga kapatid, tayo daw po pala ay magtatagumpay. Sabi nga po, here is the patience of the saint, those who overcome by the blood of the Lamb. Tayo po yun, mga minamahal, na tayo po ang naka-overcome, nagtagumpay against Satan and his angels. Mga kapatid, na tayo daw po ay diligan ng dugo ng kordero ng Diyos. And this is Jesus Christ. Legalism is trying to earn salvation by good works. Yun po ang pinaka-meaning mga kapatid. We are not gaining or aiming salvation or earning salvation by our good works in following 10 commandments. No. Inulit ko po, katulad po ng sabi ko po kanina, ito po'y bunga ng ating pong pagsunod sa Panginoong Diyos. Our good works is just the byproduct of our faith in Jesus Christ, mga kapatid. Alam niyo po ba, meron pong saints in the Bible are identified as having 4 characteristics. Meron po silang mga ilang karakteristik, mga kapatid. Number 1. Okay po, number 1. Keeping the commandments. Ang karakteristik daw po ng mga true Christians, mga saints, mga banal sa Biblia, they are keeping the commandments. Number 2, trusting the blood of the Lamb. Ang kanila pong salvation is not by their own effort, but by the blood, the cleansing blood of the Lamb, who is Jesus Christ. Number 3, sharing their faith with others. Sila daw po ay masigasig na magbahagi ng pabalita ng salita ng Panginoong Diyos to other people. And last, number 4, choosing to die rather than to sin. Katulad po mga kapatid ng mga early Christians, they even die in the name of their faith in Jesus Christ. Sapagkat alam nila na ang pagsunod sa Panginoon ang pinakamagandang bagay rather than to commit sin. So those are the 4 characteristic mga minamahal na kapatid. Again, this is not legalism. This is the byproduct of our love and our faith in Jesus Christ. Salamat po, Pastor, sa napakagandang paliwanag. Sa ika-12 tanong, paano ka makatitiyak na ang pananampalataya at pagmamahal mo kay Kristo ay patuloy na lalago? Pastor? Wow, that is a profound question mga kapatid. Paano nga po tayo makakatiyak na talagang nasa Panginoon pa rin po tayo at patuloy po tayo lumalago sa kanyang pag-ibig, mga kapatid? Let me read to you John chapter 5 verse 39. John chapter 5 verse 39, gito po ang pagkakabanggit mga kapatid. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan. Sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Now, the context of this text, mga kapatid, he was referring to the Pharisees na they are searching the scripture. And hindi po nila naunawaan ang fulfillment noong mga sinasabi po ni Prophet Isaiah 700 years before the arrival of Christ, ay siya po pala ang fulfillment. They don't accept that, mga kapatid. They are searching the scripture, pero yun na ang katuparan, nasa harap na po nila, mga kapatid. Same with us. We are searching the scripture, mga kapatid, the Bible itself. We are searching it because we believe in them we have salvation. At yes, true enough na ang salvation po ay binabanggit po sa Biblia in Jesus Christ, mga kapatid. So, how can we be sure na tayo po ay nagpapatuloy? Number 1, mga kapatid, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Panginoong Diyos. Is it enough? I don't think so, mga kapatid. Kasi meron pong binabanggit po sa 1 Thessalonians 5 verse 17. Ito po pagkakasabi, 1 Thessalonians 5 verse 17. Palagi kayong manalangin. Medyo maiksi lang po, no? Sa English pa, pray without ceasing. Yes, there are those who read the Bible for their own gain. May mga tao po kasi na nagbabasa lang ng Biblia, nagtatanda ng mga teksto para panglaban or pangbato doon po sa mga kanilang hindi ka pananampalataya.
Kapatid, we search the scripture not to engage in debate. Okay po, we search the scripture because we want to grow in faith in Jesus Christ. And aside from that, we also need to pray na walang patid, mga kapatid. Is it mean na talagang kahit naglalakad ka, mananalangin ka, mababangga ka? I mean, ang pananalangin, mga kapatid, ay based on your, kahit ikaw po ay naglalakad, ikaw po ay nakaupo, nagmamaneho sa isip mo, by the way, prayer is not always closing your eyes. Okay? Let me be clear. Ang panalangin, mga kapatid, kahit ikaw ay wide awake, kahit ikaw ay nakabukas ang mata mo, you can still utter words to the Lord. Okay? Ano pa, mga kapatid? Dito po sa Colossians chapter 2 verse 6, it says here, 2 verse 6, ito pong sinasabi, mga kapatid. Okay. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Mga kapatid, unity in Christ. Okay? Unity among your brothers also. Kailangan po na tayo po ay namumuhay na nakikiisa po sa atin pong Panginoong Jesus. So your love for Jesus will also deepen as you share His love with others. Mga kapatid, no personal relationship can prosper without communication. Yes, communication. Ikaw ay nagpe-pray sa Panginoon, siyempre, ang communication po kasi, merong sender, merong receiver. So, ikaw ay nag-send ng message sa Panginoon. So, how can God talk to you? How can God send message to you? The Bible is His message to you and to me, mga minamahal na mga kapatid. So, ano po yan? Yan po ay, kasi pangit, wala pong communication na mangyayari pag ikaw ay pray lang ng pray, tapos ayaw mo magbasa ng Bible. So, paano mo malalaman yung answer ng Panginoon sa mga prayers mo? So, mga kapatid, we need to grow in Jesus, we need to grow in Christ, and communication, prayer, and Bible study is essential po. His word is a love letter sa atin po that you will desire to read daily to nourish your spiritual life. Mga minamahal na mga kapatid, you will discover amazing details of His incredible provision for your happiness. Napakaganda po ng Biblia. Hindi lang po ito about dito, about dyan, but this is the love letter of God and you will find peace. Alam niyo po, personally, for me, the Bible is the word that give me peace. Kasi po ako po ay trouble one way or another, just like you who are listening right now. I believe meron po mga trouble times sa iyo pong buhay. The Bible is also the one that can give us peace, mga kapatid. Salamat po, Pastor, sa napakaliwanag na paliwanag sa kasagutan para sa ating tanong. Para sa ika-13 tanong, paano mo maipapaalam sa lahat ang tungkol sa iyong relasyon sa Panginoon na nakapagbago sa iyong buhay? Pastor? Mga kapatid, paano mo mapapaalam? Ito po ang, kumbaga, ito na yung action word. After you found, after you heard a lot of messages, good news about the Bible, about the love of Christ, how can you let everyone know about your life-changing relationship with Him? Sabi po dito, mga kapatid, sa Romans chapter 6, verse 4. Babasahin ko lang po sa inyo. Verse 4 and verse 6. Dito po ang sinasabi, mga kapatid. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Jesus sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Verse 6, alam na natin ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Mga kapatid, it is simple like this. Yung dati na wala ka pa po sa fold or sa kamay ng Panginoong Diyos, yung hindi mo pa kilala ang Panginoon at wala ka pang relationship sa Kanya, ang dati mong ginagawa ay puro kasalanan, kasalanan, kasalanan. But when you found Christ, sabi nga po sa binasa po natin sa Romans chapter 6 verse 4 and 6, na ipako na yung kasalanan mo kasama ni Kristo po doon sa cross. At hindi na ikaw yung namumuhay ngayon, kundi ang Panginoong Jesus na po. Ibig sabihin, yung dating ito lang po,
May mga patay pa ba? By the way, sa sunod ng mga araw ay All Saints Day or sabi nila Halloween daw po. That is not biblical. Just to give you a short ad lib for this. Hindi po biblical ang Halloween. Ito po ay mga witchcraft. Ito po ay evil acts, mga kapatid. Let me ask you a question. May patay pa po bang bumabangon at mabuhay muli? Wala na, mga kapatid. Yung mga nagpapakita sa Halloween, mga especially, hindi po yun yung mga minamahal sa buhay. Hindi po. Yun po yung mga demonyo, mga kapatid. Yun po yung gawa ng diablo. Kasi kung totoo po sila na nabubuhay muli, bakit saglit lang po sila nagpapakita sa inyo? Doon po yung logic po doon. Yun po yung gawa ng kaaway. Now, my point here is this. Wala na pong patay na nabubuhay muli. Yun po yung mangyayari pa sa second coming ng Panginoong Diyos. Okay po? Now, since namatay ka na po sa dati mong pagkatao, mga kapatid, may patay pa bang bumabangon? Wala na. Supposedly, ikaw na namatay na sa dati mong pagkakasala o dating ikaw, dapat hindi mo na babangunin yon. Okay? Nakakalungkot lang po na mapakinggan, Ma'am Lorraine at mga kapatid, na may mga kapatid na nagkaroon lang ng misunderstanding sa loob ng church. Alam niyo po, may kwento po ako na naranasan na may pastor daw na para bagang sa sobrang kulit ng kanya, sa sobrang tigas ng ulo ng kanyang mga kapatid at mga elders. Abay, hinamon daw ng suntukan ang pastor. Sabi daw ng pastor, elder, tandaan nyo, nung ako'y nabautismuhan, yung aking kamao ay nakalitaw daw. Hindi daw po nabasa yung kanyang kamao. Kapatid, nakakalungkot na may mga bagay pang hindi natin nakakalimutan. Dapat yung ating mga masasamang ugali before, nakalimutan na po yun, mga kapatid. Naipako na po yun ni Kristo Jesus sa kalbaryo ng cross. So, dapat po tayo ay hindi na po ganun yung mga pag-uugali o pananalita. Tayo po ay bago na po na kay Kristo Jesus. And one more thing, mga kapatid, dito po sa 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Okay po, basahin ko lang po sa inyo. 2 Corinthians 11 verse 2, ito po ang sinasabi, mga kapatid. Nag-alala ako sa inyo tulad ng pag-alala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Tayo daw po, mga kapatid, ay mga katulad ng asawa. Dapat, di ba, dapat bago mag-asawa, ang both parties are virgins. Kumbaga, hindi po nagkaroon ng sexual intercourse. Tayo po, mga kapatid, ay ipapakasal kay Kristo. Dapat daw po tayo ay mga bagong nilalang. And that is possible in Christ Jesus. Baptism symbolizes three significance. Okay po, just to add, mga kapatid, components in the life. Yung bautismo daw po ay may significant components daw po ito. Number 1, death to sin. Dapat daw po ay namatay tayo sa pagkakasala. When we accept Christ and we undergo baptism, dapat yung ating kasalanan wala na. Dead na yon. Patay na yung ating dating pagkatao. Pangalawa, birth to a new life in Christ. Bago na po tayong mga nilalang, mga pinanganak kay Kristo Jesus. And number 3, a spiritual marriage with Jesus for eternity. Tayo po naghihintay na sa kanyang second coming, sapagkat doon ay magkakaroon ng grand marriage or grand wedding between Christ and His church. Yun po ang symbolizes, mga kapatid, ng pagiging bago kay Kristo Jesus. Wala na po tayo na dapat pang tandaan sa mga nakalipas po nating mga gawi or masasamang gawa nung tayo po namumuhay pa sa kasalanan. Salamat po, Pastor, sa paliwanag sa ating kasagutan. Kayo na po ang magtanong ng huling katanungan. At para po, mga minamahal na mga kapatid, sa atin pong huling katanungan, ito po ay response po natin. Would you like to accept Jesus into your life right now and begin experiencing a new life? Ikaw po ba ay handa nang tumanggap sa Panginoong Diyos sa iyo pong buhay at magsimula na po ng panibagong buhay na kasama po ang Panginoong Jesus? Mga batid, mga kaibigan, it is your response. Okay, let me be sincere in this calling, mga kapatid.
I mean, ah ang buhay po natin po mga minamahal na mga kapatid ay is full of uncertainties. Uncertainties means yung walang kasiguruhan. Alam niyo po, recently mga minamahal na mga kapatid, I just received a lot of messages na yung mga kakilala ko, mga kaibigan ko, at kahit yung mga kausap ko lang yung mga nakaraang araw, tapos I just received a message na wala na po sila, patay na po sila. Nakakalungkot mga kapatid. Um, Hindi mo akalain na ang taong kausap mo ngayon ay bukas ay wala na. Or maging ikaw siguro, buhay pa ngayon pero bukas wala. Mga kapatid, ang ating pong buhay kasi napakaikli lang sa mundong ito. Kanina po ba natin ipinagkakaloob ang ating pong buhay? I pray, I pray mga kapatid, na sana po ay sa Panginoon po natin inilalagak ang ating pong buhay. Sa Kanya po dapat natin ipagkaloob ang ating pong mga buhay, at ating pong puso, ang ating pong buong kaluluwa, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat nais ng Panginoong Diyos na ikaw ay lumakad sa Kanyang kalooban, at nais ng Panginoong Diyos na ikaw ay lumakad, na ikaw ay bago na pong nilalang sa Kanya, mga minamahal na mga kapatid. If you want to follow Christ, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, taga-subaybay, dito po sa ating programa ng ating pag-aralan, offer a prayer to the Lord. After niyo po mapanood ang Bible study na po na ito, offer a prayer sa Panginoong Diyos. If you are so willing to follow Him, mga kapatid, ikaw po ay mag-offer ng prayer sa Panginoon, na sasabihin niyo po sa inyo pong prayer, Lord, I want to follow you. Lord, I want to obey you. Lord, I want you to be the master of my life, at hindi na po ako. If you pray that prayer, mga kapatid, I believe with all my heart na ikaw po'y babaguhin ng Panginoong Diyos, at ikaw ay aariing ganap ng Panginoong Diyos, sapagkat mahal ka po ng Panginoon. Salamat po, Pastor. Pangungunahan po muli tayo ni Pastor sa closing prayer. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. O Diyos naming banal, dakila, makapangyarihan, at siyang nilalang ng buong universo. And yet, you are a God who is so concerned to us. Lord, kung iisipin sa napakalawak na universo, sa napakaraming mga planeta, at kung isipin, Lord, kami po ay hindi nga lang po siguro kami, Lord, tuldok. Kami po ay napakaliit lamang na isang bagay sa mundo, sa buong universong ito. At sa buong mundo, Lord, we are just one human compared to billions of others. And yet, you are so concerned to us. You are talking to us, Lord. Kahit ikaw ay Diyos na banal, makapangyarihan, and yet, nagkatawang tao kayo, Lord, for us. Lord, sino po ba kami na inyo pang ipinagkaloob ang inyo pong isang anak upang kami ay maligtas? Lord, we are nothing but a dust dito po sa mundong ito. Lord, we are so amazed by your grace and by your love, na ipinakita nyo na kayo po ay labis na nag-aalala sa amin, labis nyo po kaming minamahal. And you want us, Lord, to experience eternal life, kasi po kami po ay lumalakad na po doon sa eternal damnation. And you give us one more chance to see eternal life in Jesus Christ. Lord, thank you because this moment, naunawaan po namin ng pinaka-response namin sa inyo pong napakadalisay na pag-ibig, sa inyo pong napakagandang kalooban, ay walang iba kundi ang pagsunod sa inyo pong kautusan. Ang pagsunod po namin, Lord, sa inyo pong kalooban, ang pagsasubmit po namin ng aming pong mga buhay sa inyo pong mga kamay, ang inyo pong pinaka-requirements, ang inyo pong pinaka-mimithi from us. Lord, thank you because you have given us enlightenment na ang pagsunod po sa inyo pong kalooban, sa inyo pong kautusan is not burdensome. Hindi po ito about legalism, but it's about a response to the greatest love that Jesus have shown us in the cross of Calvary. We pray, Lord, na ang message na ito ay patuloy po na
humimok sa aming po mga puso't isipan na hindi na po namin, Lord, bubuhayin yung dati pong kami. Lord, patay na po yon. The moment we accepted you, yung aming pong dating buhay, patay na po yun, Lord. And help us, Lord, na hindi na po buhayin yon, but instead, rather, we live a life every day na bago na po kay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng aming mga salita, ng aming pong pag-iisip, lalo hindi po sa aming pong mga gawa, makita na po ng mga tao si Kristo po sa aming pong mga buhay. Pagpalain niyo po, Lord, I would like to special pray for somebody who is watching in this video. Please, shower your blessing to them, to their families, to their workmates. Provide their needs, Lord, every day. Nang sa gayon po ay maging blessings din po sila sa kanila pong kapwa. And help us, Lord, to see the other moment na kami po muli magkasama-sama upang pag-aralan po niyo sa ita dito po sa programang ito. Purihin at sambahin na niyo pong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor, sa dagdag na kaalaman na inyong shinare uli ngayon. Ang Panginoon po ang tanging makakapagligtas sa atin sa pagkamatay dahil sa kasalanan. Siya din po ang makakapagbigay ng lubos na kaligayahan at kapayapaan sa ating buhay. Kaya pagsikapan po natin na mas makilala at malaman kung ano ang plan ng Panginoon sa atin. Mas madali po ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos kung siya ay kilala na natin at mayroon na tayong mas malapit na relasyon sa Kanya. At muli po, katulad ng sinabi ni Pastor, kung meron po kayong prayer request, pwede nyo pong isulat sa comment section at ipapanalangin po namin yon. Samahan niyo po kaming muli sa susunod na episode ng ating pag-aralan. Hanggang sa susunod pong bahagi ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye.